Nakakaranas ka ba kamakailan ng mga ganitong sintomas? Kapa natutulo ka ang nga binti ay biglang nagiging matigas na parang bato. Madalas kang nakararamdam ng pamamanhid at kuryenteng sensasyon sa mga kamay at paa. Patuloy na nanginini ang ilalim nga iyong nga mata. Sa gabi, mabilis ang tibok ng iyong puso kaya mahirap kang makatulo. Kapa pumunta ka sa ospital dahil sa mga sintomas na ito, ang mga doktor ay nagsasabing ganito, normal lang yan kapa tumatanda na. Subukan mong inumin ang gamot para sa sirkulasyon ng dugo. Subukan mo ring inumin ang magnesium. Kaya na simula kang uminom ng magnesium. Araw-araw tuwing umaga nang hindi nalalampasan. Gayon pa man ang sintomas ay nananatiling pareho. Hindi ito dahil pagka ang magnesium. Hindi rin dahil mali ang iyong ginagawa. Ang problema ay isa lamang. Iyon ay ang oras ng pag-inom. Depende sa kung kailan mo ito iniinom ang parehong magnesium. Ay maaring maging gamot o maaring maging ordinaryong tubig lamang. Kung panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo ngayon, makakaranas kang ganap na ibang kalagayan ng katawan sa loob lamang ng 2 linggo gamit ang parehong magnesium. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Victor Pascual, isang espesyalista sa neurology. Sa loob ng mahigit 20 taon, na naglilingkod sa mga pasyente, nakita ko na maraming beses ang mataong pumupunta dahil sa mga sintomas na binanggit ko kanina. Nangingini ang ilalim ng mata. Araw-araw ay namimihasa ang mga binti. Patuloy na namamangid ang mga duluing daliri. Sa mga taon na ulat ng mga ganitong sintomas, lagi kong tinatanong ang parehong tanong na kakainom po ba kayo ng magnesium? Sa nakakagulat na paraan, 8 sa bawat 10 tao ay nagsasabi na iniinom na nila ito. Ngunit sinasabi nila na wala silang nararamdamang epekto. Kaya muli kong tinatanong kailan ninyo ito iniinom, karaniwan ganito. Ang kanilang sagot tuwing umaga pagkatapos, kumain kasama ang ibang suplemento. Ito mismo ang problema. Ang magnesium ay isang sustansya kung saan ang tiempo ang nakdidikta ng lakas nito bilang gamot. Depende sa kung kailan mo ito iniinom, ganap na nababago ang epekto nito. Gayunpaman karamihan ay hindi alam ito, kaya kahit araw-araw nila itong iniinom ay wala silang nararamdamang epekto. Kung panurin mo ang video na ito hanggang sa dulo, malalaman mo kung paano makakuha ng 2 beses na mas epektibo sa parehong magnesium. Sapat na ang baguhin lamang ang paraan ng pag-inom ng hindi gumagastos ng dagdag na pera. Ngayon, simulan na natin ang pangunahing bahagi. Ang ating katawan ay gumagana gamit ang kuryente. Maaring kakaiba ang tunog ng pahaya na ito, pero ang tibok ng puso ay sinal ng kuryente. Ang paggalaw ng kalamnan ay sinal ng kuryente. Ang pag-isip ng utak ay binubuo rin ng sinal ng kuryente. Upang maayos na dumaloy ang kuryenteng ito, may isang bagay na talagang kailangan. Iyon ay ang magnesium. Hayaan ninyong ibigay ko ang madaling patutulat. Upang dumaloy ang kuryente, kailangan ng makawat, di ba? Ang magnesium ang nasisilbing kawat na iyon. Ano ang mangyayari kung kulang sa magnesium? Ito ay katulad ng naputol na kawat. Hindi maayos na naililipat ang mga sinal ng kuryente. Sa ganitong sitwasyon, pagkatapos kumontra ang kalamnan, hindi na ito nakaka-relax muli. Ito ang prinsipyo kung bakit nangyayari ang pamimihasa, gayon din sa puso. Dapat tumibo ng regular ang puso ayon sa mga sinal ng kuryente. Kung kulang sa magnesium, maaring maapektuhan ang ritmo na ito. Bukod dito, kung hindi makontrol ang malilit na pagkairita sa nerbiyo, nangingini ang ilalim ng mata at namamanhit ang nga dulo ng kamay at paa. Sa aking klinika, may karaniwang pattern sa mga pasyenteng dumarating dahil sa mga sintomas na ito. Laging nakataas ang balikat, naninigas at matigas ang lig. Kapag hinawakan ang kamay, ito ay malamig at tense. Kasama ang tense na nerbiyo at naninigas na kalamnan.
sa ganitong mga tao, tinatanong ko, nakakatulo po ba kayo ng maayos kamakailan? Karaniwan ay umiling sila. Sinabi nilang mahirap silang makatulog o madalas silang nagigising sa gabi. Bakit ganon ka pa kulang sa magnesium, hindi nakaka-relax ang katawan? Parang laging naka-on ang switch. Ang magnesium ay ang relaxation switch ng ating katawan. Ito ang nagluluwat sa manakakontrang kalamnan at napapakalma sa manababalisa na nerbiyo. Kung sira ang switch na ito, ano ang mangyayari? Ang makalamnan ay nananatiling tense at ang mga nerbiyo ay nananatiling sensitibo. Kahit matulog ka sa gabi, hindi nakakapahinga ng maayos ang katawan. Ngayon, isahin ko ang tiyak na sintomas kapag kulang sa magnesium. Una, madalas na nangyayari ang pamimihasa sa binti sa gabi. Dapat paulit-ulit ang contraction at relax ng kalamnan upang normal ito. Ngunit kapag kulang sa magnesium, nakakontra lamang ito pero hindi nakaka-relax. Kaya bigla na lang, naninigas ang binti sa gitna, nagabi na parang bato. Ikalawa, pamamanhid at kuryente sa kamay at pa. Maraming tao ang inisip na ito ay problema sa sirkulasyon na dugo, ngunit sa katunayan madalas ito ay disorder sa pagpapadala ng sinal ng nerbiyo. Kapag kulang sa magnesium, hindi maayos na nakakarating ang sinal hanggang sa peripheral nerves. Kaya nagiging kuryente at malamig ang pakiramdam sa dulo ng kamay at paa. Ikatlo, mahirap makatulog o madalas magising. Tulad ng sinabi ko kanina, kapag sira ang relaxation switch, nananatiling tense ang katawan. Kaya kahit makatulog ka, mahirap pumasok sa malalim na yuktong tulo. Kaya hindi ka dinadapuan ng antok at hindi ka rin nakakaramdam ng fresh pagkagising. Ikapat, mabilis ang tibok ng puso. Ang puso rin ay kalamnan. Kapag kulang sa magnesium, nagiging hindi stable ang kalamnan ng puso. Kaya parang walang dahilan na kumabo-kabo ang dibdib. Ikalima, kronikong pagkapagod. Ang magnesium ay kailangan sa proseso ng paggawa ng enerhiya. Kung kulang ito, kahit parehong gawain ay mas nakakapagod at mabagal ang pagbawi. Ikanim, madalas na sakit ng ulo. Ang magnesium ay nag-regulate ng tension ng mga blood vessel. Kapag kulang, hindi regular ang pagkontra at pagluwang ng nga ugat. Kaya nagiging masakit at tumitibok ang ulo. Mayroon ding nakararamdam ng pagkahilo, lalo na ito ay malapit na naugnay sa tension headache. Ikapito, nangingini ang ilalim ng mata. Kapag hindi makontrol ang maliliit na iritasyon sa nerbiyo, kusang nangingini ang makalamnan sa paligid ng mata. Lalong lumalala kapag pagod, di ba iyon? Ang senyales ng kakulangan sa magnesium. Kung 3 o higit pa sa 7 bagay na ito ang nararanasan ninyo, dapat ninyong isipin na posibleng kulang kayo sa magnesium. Ngunit may isang bagay pa kayong dapat malaman dito. Habang tumatanda, lalong lumalala ang problemang ito. Noong bata pa, sapat ang espasyo. Saluk nga sululang katawan para maimbak ng magnesium. Kapag kinain, maimba ito at maaring kunin kapag kailangan. Ngunit habang tumatanda, ang mismong espasyo sa pag-imbak ay bumababa. Ito ay dahil habang nagiging matanda ang maselula, bumababa ang kakayahan ng cell membrane na mag-transport ng magnesium. Kaunti ang pumapasok pero pareho ang lumalabas, kaya unti-unting bumababa ang naiimba. Kaya kahit parehong dami ang ininom, hindi ito maiba ng kasing husay ng nakababatang tao. Pareho ang ginagamit pero hindi maiba, kaya laging kulang. Ito ang dahilan kung bakit mas madalas makaroon ng pamimihasa sa binti at mas malala ang pamamanhid sa kamay at paa ang mga senior kumpara sa mga bata. Kung iniinom ninyo ito araw-araw pero wala kayong nararamdamang epekto, hindi ito dahil masama ang inyong katawan. Ito ay dahil sa pababang kakayahan sa pag-iimba at hindi rin maayos ang pagsipsip. Ngunit huwag kayong masyadong maalala.
Kung malalaman ninyo ang tamang paraan, maari ninyong mapunan ito mula ngayon. Ngunit hindi pa tapos dito. Kahit gaano ninyo kasipak inumin ang magnesium, kung hindi ninyo malalaman ang isang bagay na ito lahat ay mawawalan ng saysay, iyon ay ang mga magnanakaaw na nakatago sa pang-araw-araw na buhay. Marami ang nasasabi mabuti, naman akong kumakain at regular na umiinom ng supplements, bakit kulang pa rin ako sa magnesium? Ang problema ay hindi ang dami ng kinakain, ito ay ang bilis ng pagkawala. Kahit gaano kasipa magdada kung may butas na tumatagas, walang kabuluhan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga nakatagong magnanakaw na magnesium. Mula ngayon, isa-isahin ko ang magnanakaw na iyon. Unang magnanakaw, kape. Marami po ang umiinom ngang isang tasa ngang kape tuwing umaga, isang tasa. Pagkatapos ngang tanghalian at isa pa sa hapon. 3 o higit pa sa isang araw, di ba ang caffeine? Sa kape ay nakdudulot ng diuresis. Ibig sabihin na papahinang madalas. At kapag lumalabas sa iyo kasama rito ang magnesium. Kung umiinom kang 3 o higit pang tasa ngampi sa isang araw, kapansin-pansing tumataas ang pagkawalang magnesium. Sa katunayan, ang mga madalas uminom ng kape ay mas madalas magreklamo ng pamimihasa sa binti at pamamanhid sa kamay at paa. Kung mas masarap, mas maraming nasasayang. Hindi ko sinasabi na itigil ninyo ang kape. Sapat na ang limitahan sa 2 tasa o mas kaunti sa isang araw. Pangalawang magnanakaw, ala e carbonated drink. Kapag uminom kang ala, ang katawan ay gumagamit ng napakalaking enerhiya upang i-detox ang alcohol. Sa prosesong ito, malaking halaga ng magnesium ang nagiging konsumo. Lalo na sa mga madalas uminom, nagiging kroniko ang kakulangan sa magnesium. May mga pagkataon ba na pagkatapos uminom, lalong naninigas ang binti at namamanhid ang kamay at paa, kinabukasan iyon ang patunay na naubos ang magnesium. Gayon din sa carbonated drinks. Naklalaman ito na phosphoric acid na nakahadlang sa pagsapsap ng magnesium. Kahit uminom ka ng magnesium, kung madalas kang uminom ng carbonated drinks, hindi maayos ang pagsipsip. Ang ala at carbonated drinks ay hindi napupuno ng magnesium kundi naaasaya. Pangatlong, magnanakaw, stress. Ito ang pinakakatakot-takot na magnanakaw dahil hindi ito nakikita. Kapag stress ang katawan ay naglalabas na hormone na tinatawag na cortisol. Tinatawag din itong stress hormone. Sa presisyon na paklabas na hormona na ito, mabilis na naubos ang magnesium. Ang stress ay nagpapasunog ng magnesium. Literal na ginagamit ito bilang gasolina. May karanasan ka ba na sa mga araw na maraming stress, lalong nanginini ang ilalim ng mata at hindi ka makatulog? Iyon ang senyales na ubos na ang magnesium. At kapag kulang sa magnesium, lalong nagiging sensitibo sa stress. Nagsisimula ang vicious cycle. Pang-apat na magnanakaw, high blood sugar at gamot. Sa mga taong mataas ang blood sugar, kapag lumalabas ang asukal sa ihi, kasama rito ang magnesium. Ito ang dahilan kung bakit lalong madaling kulang sa magnesium ang may diabetes. Bukod dito sa maumiinom ng diuretic na gamot para sa high blood pressure, dahil madalas umihi, tumataas ang pagkawala ng magnesium. Kung umiinom kang gamot, dapat mong bigyang pansin ang pagpupunong magnesium. Panglimang magnanakaw, paraan ng pagluluto. Ito ay talagang hindi alam ngang marami. Alam ninyo na maraming magnesium sa spinach, di ba? Kaya marami ang nagluluto nito sa pamamagitan ng pagpapakulo. Ngunit sa sandaling pakuluin, mahigit kalahati ng magnesium ay natutunaw sa tubig at nawawala. Kung iluluto mo at itatapon ang tubig, halos lahat ng magnesium ay natatapon din. Upang mapanatili ang magnesium, dapat mong piliin ang steaming o stir-frying na paraan ng pagluluto. O kaya inumin ang sabaw kasama nito. Ngayon nabanggit ko
na ang limang magnanakaw, kape ala, at carbonated drinks, stress, high blood sugar, at gamot, at paraan ng pagluluto? Mayroon ba sa mga ito na nararanasan ninyo kung kahit isa lang ang magnesium na ininom ninyo ngayon ay tumatagas? Mahalagang hulihin ang mga magnanakaw ngunit may mas mahalaga pa, iyon ay kung kailan ito kakainin. Ang magnesium ay isang sustansyang timing dependent. Marami ang unang beses makarinig nito. Karaniwan ay iniinom ito sa umaga. Pagkatapos kumain ng almusal kasama ang ibang supplements, isang dakot. Ito ang pinakakaraniwang pattern, ngunit ito ang problema. Ang nervous system ng katawan ay iba sa araw at gabi. Sa araw, aktibo ang sympathetic nervous system. Ito ang oras ng pagiging tense, paggalaw at pagtatrabaho. Sa panahong ito, ang katawan ay nakatuon sa paggamit kaysa sa pagsipsip. Sa gabi, aktibo ang parasympathetic nervous system. Ito ang oras ng pag-relax, pagpapahinga at pagbawi. Sa oras na ito, ang katawan ay sumisipsip at naimba ng masustansya. Ano ang mangyayari kung iniinom mo ang magnesium sa araw hindi handa ang katawan na sumipsip? Kaya karamihan ay direktang nilalabas ito. Sa kabilang banda, kapag iniinom sa gabi sa aktibong estado ng parasympathetic nervous system, aktibong sumisipsip ang katawan ng magnesium. May aktual na resulta ng paaral. Kapag iniinom ang magnesium sa pagitan ng 9:00 hanggang 10:00 PM, ang absorption rate ay 2 beses o higit pa kumpara sa painom sa araw. Ito ang oras kung kailan nagsisimula ang paglabas ng melatonin. Ang melatonin ay sleep hormone, ngunit hindi lang tulong sa pagtulog ang ginagawa ng melatonin. Ito ay nabubukas ng mas malawak sa daanan para pumasok ang magnesium sa mga selula. Sa oras na ito aktibong, nagiging relaxation mode ang katawan dahil sa parasympathetic nervous system. Ang magnesium ay sustansyang tumutulong sa relaxation. Dapat itong inumin kapag ang katawan ay nasa relaxation mode upang mayos ang pagsipsip. Kung gayon, dapat basa, walang laman ang tiyan o pagkatapos kumain. Ang tamang sagot ay 1-2 oras pagkatapos kumain. Kung inumin sa lubusang walang laman ang tiyan, maaring makaramdam ng discomfort ang mga sensitibo ang tiyan. Lalo na sa magnesium oxide, madalas itong nadudulot na heartburn kapag ininom sa walang laman ang tiyan. Pagkatapos ng hapunan, 1-2 oras pagkatapos sa pagitan ng 9:00 hanggang 10:00 PM ay pinakamainam. At may isa pang mahalagang bagay. Dapat iniinom ito sa parehong oras araw-araw. Ang katawan ay naaalala ang ritmo. Kapag iniinom araw-araw sa parehong oras, ang katawan ay naghahanda sa pagsipsip sa oras na iyon. Kung kailan umaga bukas ay gabi. Kung ganito ang palipat-lipat, hindi makakabuo ng ritmo ang katawan. Ang pagiging consistent sa parehong oras ang susi upang mapataas ang absorption rate. Panghuli, may isang bagay na dapat ninyong ingatan. Huwag inumin ito bago matulog. Ang magnesium ay napopromote ng bowel movement. Kung inumin ng masyadong, huli maari kang magising sa gitna ng gabi para pumunta sa banyo. Mas mabuti kung inumin ito ng 2 oras bago matulog. Buwan dapat inuman ng magnesium sa kabay upang ma-absorb ito. Pinakamainam ang 1-2 oras pagkatapos ng hapunan. Iniinom araw-araw sa parehong oras at huwag lumampas sa 2 oras bago matulog. Kung sundin ninyo lamang ito, magiging ganap na iba ang epektong magnesium na iniinom ninyo ngayon. Ngunit may isa pang mahalagang bagay. Nakasuri na ba ninyo kung anong ang magnesium na iniinom ninyo? Hindi lahat ng magnesium ay makatulad. Malaki ang pagkakaibangang absorption rate depende sa anyo. May 3 pangunahing anyo ang magnesium, magnesium oxide, magnesium citrate, magnesium glycinate. Isa-isahin ko ito. Una, magnesium oxide, ito ang pinakakaraniwang makikita sa mga tindahan.
Murang-mura at madaling makuha kahit saan. Ngunit may problema. Ang absorption rate ay mababa lamang sa 3,4%. Ibig sabihin 96% ng iniinom na magnesium ay direktang lumalabas sa katawan. Kaya ang magnesium oxide ay mas ginagamit para sa pagpapabuti ng constipation kaysa sa pagpuno ng magnesium. Ito ay nagpo-promote ng bowel movement upang mapalambot ang dumi. Ngunit para sa mga senior na mahinang tiyan, maaari itong magdulot ng discomfort, pagtatayo, pananakit ng tiyan. Sa konklusyon, ang magnesium oxide ay hindi angkop para lutasin ang kakulangan sa magnesium. Ikalawa, magnesium citrate. Ito ay pinasamang anyo sa citric acid. Ang absorption rate ay humidité cumulant 3,0, 40%, mas mataas ng 10 beses kaysa sa oxide. Lalo na kapag tumatanda, bumababa ang production ng stomach acid. Kung mababa ang stomach acid, mahirap sumipsip ng nutrients. Ngunit ang citrate ay medyo maayos pa ring nasisipsip kahit mababa ang stomach acid. Kaya ito ay angkop para sa mga senior. Mayroon din itong epekto sa pagpapalambot ng dumi, kaya ito ay dalawang benepisyo para sa mga may constipation. Ikatlo, magnesium glycinate. Ito ay pinagsamang anyo sa amino acid na glycine. Ang absorption rate ay mahigit 6 units. Pinakamataas sa 3. Ang collagen ay gumagana bilang inhibitory neurotransmitter sa utak. Sa madaling sabi, ito ay nagpapakalma sa mga nababalisa na nerbyo. Kaya ito ay lalong nakakatulong sa mga may problema sa pagtulog. Kapag iniinom sa gabi, natutulungan ang relaxation effect ng magnesium at ang calming effect ng glycine. Ang downside ay medyo mahal ito at may variation sa kalidad ng produkto, kaya dapat pumili ng mapakakatiwala ang brand. Ako personally ay mas pinipili ang magnesium glycinate dahil mataas ang absorption at may benepisyo sa pagpapakalma ng nerbyo at pagpapabuti ng tulog. Sa tingin ko, ito ang pinakanaangkop para sa mga senior. May isang tip ako rito: kapag umiinom ng magnesium, mabuti kung kasama ang vitamin B6. Tinutulungan ng vitamin B6 ang magnesium na pumasok sa mga selula kapag sabay tumataas ang efficiency ng pagsipsip. Sa kabilang banda, may mga bagay na hindi dapat isabay. Dapat ninyong tandaan ito. Huwag kailanman inumin ng sabay ang calcium o iron sa parehong oras. Ang tatlong ito ay may katulad na absorption pathway, kaya nakukumpitensya sila. Kung sabay bumabagsak ang absorption rate, dapat may minimum na 2 oras na pagitan. Ito ay dapat sundin at hindi rin dapat isabay sa caffeine drinks tulad ng kape o green tea. Pinipigilan ng caffeine ang pagsipsip ng magnesium. Naalala ninyo na sinabi kong magnanakaw ang kape sa magnesium, gayon din kapag umiinom ng magnesium. Tandaan na magkaawe ang caffeine at magnesium. Buot ang magnesium oxide ay masyadong mababa ang absorption. Ang citrate ay angkop para sa mga senior. Ang glycinate ay pinakamataas ang absorption at nakakatulong sa pagtulog. Mabuti kung kasama ang vitamin B6 at may 2 oras na pagitan sa calcium, iron at caffeine. Ngayon napili na ang anyo. Kung gayon, makano ang dapat inumin sa isang araw at ilang beses ito hatiin? Ang inirekomendang araw-araw na dami ng magnesium ay 300 hanggang 400 mg. Ngunit depende sa kung paano ito hahatiin na babago ang epekto. Batay sa pinakakaraniwang sintomas, sasabihin ko ito. Sa mga madalas magkaroon ng pamimihasa sa binti sa gabi o namamanin ang kamay at pao, mahirap matulog at ang mga sintomas na ito ay malala sa gabi, pinaka-epektibo ang inumin ito ng 1 beses sa gabi. 1-2 oras pagkatapos ng hapunan sa pagitan ng 9:00 hanggang 10:00 PM, inumin ang 3,400 mg ng sabay. Sa kanitong paraan, habang natutulog ang magnesium ay nakaka-relax sa makakalamnan at nerbyo. Ngunit kung malala ang kakulangan sa magnesium o nais din kontrolin ang blood sugar at blood pressure,
Mas mabuti ang hatiin sa 2 beses sa isang araw. 1,5,0, 200 miligramo sa umaga at 1,5,0, 200 miligramo sa gabi. Sa ganitong paraan nananatiling stable ang antas ng magnesium buong araw. Gayon pa man kapag iniinom sa umaga, dapat may 2 oras na pagitan sa kape. Inumin muna bago ang kape o 2 oras pagkatapos ng kape. Sa gabi, mas mabuti kung inumin kasama ang maligamgam na tubig. Mas mayos ang pagsipsip kaysa sa malamig na tubig. At kung uminom ka ng iba pang supplement sa gabi, inumin ang magnesium sa huli. Dahil ang magnesium ang huling relaxation switch na nagpapakalma sa katawan bago matulog. Kung gagawin ninyo ito, makikita ang pagbabago sa loob ng 2,3 linggo. Kapag gumising sa umaga, nababawasan ang mabigat na pakiramdam sa mga binti. Kapansin-pansin nababawasan ang beses ng pamimihasa sa gabi. Bumibilis ang oras ng pagtulog at bumubuti ang kalidad ng tulog. Kahit ang mga nui nag-aalinlangan pagkatapos ng 2 linggo, ay mapapansin nila, ito pala ang epekto ng magnesium. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Dapat araw-araw sa parehong oras at parehong dami. Sa ganitong paraan nabubuo ang ritmo nga katawan at naipon ang mga epekto. Ngayon sa huli, ipapaalam ko ang mga pagkaing mayaman sa magnesium. Mas mabuti kung kasama ang mga pagkaing ito bukod sa supplements. Narito ang 5 pangunahing pagkain na mayaman sa magnesium: spinach, almondras, soy milk, black bean saging. Kasama na rin ang dark chocolate. Pumili ng may 70% o higit pang chachaw content. Huwag pakuluin ang spinach. Bahagyang igisa o i-steam ito. Kapag pinakulo, nawawala sa tubig ang magnesium. Ang almondras ay sapat na ang 1 dakot sa isang araw. Pumili ng walang asin at maging merienda. Ang black beans ay maring ilagay sa kanin o gawing soy milk para madali. Ang saging ay nakakatulong sa pagpupuno ng magnesium kahit kalahati lamang sa umaga. Sa katunayan, may 1 taong nagagawa ito. Si Lola Carmen, 78 anyos, taga Quezon City, ay nahihirapan sa pamimihasa sa binti tuwing gabi sa loob ng 3 taon. Namamanhid din ang kanyang kamay at paa at hindi siya makatulo ng maayos. Kahit sumailalim sa pagsusuri sa ospital, wala raw abnormalidad. Sinasabi raw na normal lang sa pagtanda, ngunit ngayon ganap na nagbago siya. Ang lihim ay simple, binago niya ang kanyang daily routine. Tuwing umaga, 1 baso ng soy milk at kalahating saging. Tanghalian, spinach bilang gulay at kanin na may black beans. Merienda, 1 dakot ng almondras at 2 piraso ng dark chocolate. Sa gabi, magnesium glycinate. Ito ang araw-araw ni Lola Carmen. Ang kape ay iniinom lamang bago tanghali at hindi lumalampas sa 2 tasa. Umiinom din siya ng sapat na tubig, mahigit 8 baso sa isang araw. Sa gabi, gumagawa siya na magaan na stretching at deep breathing upang pakalmahin ang nerbiyo. Pagkatapos ng 3 buwan, halos nawala na raw ang pamimihasa sa kanyang binti. Malaki rin ang pagbuting ng pamamanhid sa kamay at paa at igit. Sa lahat, nakatulo na siya ng mahimbing. Ganito ang sinabi ni Lola Carmen, napakasimple lang pala bakit hindi ko agad nalaman ang magnesium ay ang relaxation mineral para sa katawan at isipan. Ito ay nagluluwag sa matens na kalamnan na papakalma sa sensitibong nerbiyo at tumutulong sa malalim na pagtulog. Hindi kailangan ng malalaking pagbabago. Magnesium sa gabi, kalahating saging sa umaga at 1 dakot ng almondras bilang merienda. Kapag naumpisa ang malili na gawin na ito, nababali ang ritmo ng katawan. Simulan ngayon. Ang malili na pagbabago ang mabibigay sa iyo ng mapayapang gabi. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito mangyaring, ay share ito sa inyong mga magulang, kapatid at kaibigan. Nais ko po na kayong lahat ay magkaroon ng mapayapang gabi at sariwang umaga. Salamat po.